Hi guys! It's my last day here in Spain. I'm all packed up. Sorry, ang messy ng kwarto ko. Pero I have to do an early check-out kahit na mamayang gabi pa yung flight. Kasi yun na nga, kailangan nang mag-check-out. yun. But I just wanna say na if ever you're going to stay here in Barcelona, highly recommended ko tong Occidental Barcelona 1929. Kasi, I don't know, it just feels siguro dahil very hotel aesthetic, very contemporary hotel aesthetic siya. Which I like kasi lalo pat napakaluma ng mga cities na pupuntahan ko ngayon. You wanna get some sense of familiarity. Tsaka maganda yung shower. May hot shower. Yun yung gusto ko. So today, it's just a chill day. Actually, kanina, pinag-iisipan ko, iba-vlog ko ba yung last day ko? Gusto ko lang na kahit ano lang yung gagawin ko kasi mamayang 8 p.m. pa yung flight ko. Pero yun na nga, nakaplano ako ngayon mag-Palauguel. Ito yung early house na dinesign ni Gaudi. Yes, it's still a Gaudi tourist spot. And after that, I'll just siguro explore around. I don't know, maybe go to Plaza Catalunya. Tingnan ko kung may pera pa ako pambili ng mga pasalubong or shopping for myself. And then, let's see. Pakita ko na lang sa inyo. Pero for now, check out tayo and then Palauguel. Alright. Okay, eto na. Palauguel it is. Early sa pila, second in line. Ayun. Ngayon pala nagbubukas. Masyadong maaga. Excited lang. So from the outside, parang akalain hindi siya Gaudi kasi hindi siya colorful. Pero yung intricacy, yung complexity ng mga designs, alam mong kanya, doon nag-start. Now we get the audio guide. That is the video. Start of the tour. Ito na nga, stable pala to ng mga kabayo. Itong unang pinuntahan natin. Ang laki. So I guess, yun talaga yung mode of transportation before kasi talagang ang bongga naman ng stable nila. Oh. Pwede na itong gawin ng Pilipinas para sa flood control project. Eh. Dito dadaan yung flood. Kung walang kurakot. So vestibule lang to guys. Bongga. So andito kami ngayon sa Hall of the Inmates kung saan nandun yung piano, where the Daughters of Kiel rehearse sila. Diyan sila nag-entertain ng mga guests. Actually, dito sila nag-entertain ng mga friends. At yung talagang sikat na composer pa dito talaga yung nagturo sa kanila. And sa likod ko, yan yung smoking area. Ito yung smoking area nila guys. Tapos pati upuan design to ni Gaudi. Yan yung dining room nila. Hindi na kami pinapasok. Pero OG lahat yan. Sa walnut yung ginamit na wood. Sa mga chair, pati sa fireplace, oak wood yung ginamit.
So itong corridor na to, connecting corridor pala ito sa bahay ng tatay ni Guel. Dito daw usually before, nilalagay ng mga anak ni Guel yung mga artworks. Tapos ito pa yung bonggang stained glass na dinesign ni Gaudi. Grabing terrace to, guys. Oh, ito yung likod ng palace. Punta naman tayo sa billiard room and the painting and sculpture studio. Grabe naman itong palasyong to. So, kaya nila pinabongga tong Hall of Lost Steps kasi ito yung unang nakikita ng mga bisita nila. Kaya sobrang bongga yung mga designs. Tapos ito na, yung Visitors Hall na ito yung pinaka-bonggang ang ceiling, oak and ornamental designs daw. Diba? Pakitang gilas talaga sa mga bisita. Ito. Ito na yung Central Hall 1. Bongga. Ah, grabe. So, ito na yung Hall of the Intimates. Papunta na to sa mga kwarto. Ito yung bedroom ni Isabel Lopez. Chambers of Isabel Lopez. Tapos ito, from the bedroom, pwedeng pumunta dito yung Isabel Lopez para makinig ng misa. Diba dun sa chapel, hindi niya kailangan bumaba. Dito. Bongga. Siya na. Bedroom ng mga bata na girl. Daming kwarto ng mga anak nila. Grabe. Punta na tayo sa bedroom ni Giuseppe, girl. Ito talaga yung design dati, no? Grabe. Bathroom tayo. Tingnan natin yung bathroom nila. Laki ng bathroom. Grabe. Ano? Ito ano to? Tingnan mo yung... Saan sa tomat? Grabe pala dito kasi instead of nasa baba, yung mga servants nasa attic. So dito sila nakatira, dito sila nagtatrabaho. Tapos itong window na to, dinesign na yung audio nila di marinig sa baba. Kasi for sure, maingay daw sila. Pero nakaka-amaze lang. Kasi akala ko sa Downton Abbey sa baba yung mga servants eh. Dito sa Palau Kiel, nasa taas. Ngayon nakita tayo sa roof terrace, guys. Wow. Oh, yung chimney. Kasi dinisignan pa talaga, oh.
So, that was the end of the Palace Gale tour. Alam mo, ang takeaway ko dito, magaling na artist naman talaga si Gaudi and ang laki ng influences niya sa world of art. Ang dami kong mga nakakitang ibang mga like art designs or mga colors or mosaic style kind of art na ngayon alam ko nang kay Gaudi talaga nagsimula. Pero siguro yung mako-comment ko lang, lahat ng mga architecture na pinuntahan ko dito na gawa ni Gaudi, parang commission ng mga mayayaman. So parang sila lang talaga yung nakaka-afford ng design ni Gaudi. Siguro yung pinakamasa na niyang ginawa ay yung Sagrada Familia na para ma-appreciate ng mga masa yung architectural art niya. Yun lang naman. Pero intention wise, parang lahat ng mga ginawa niya para sa mga bilyonaryo. Kaya ang swerte na lang din natin na nakapunta tayo ngayon dito. Kasi ito yung luxurious, pangmayaman kumbaga nung panahong yon. So ngayon, I'm done finally with my tour. Ano ba ang next kong gagawin? Souvenir shopping. So, pero kain muna tayo guys. Gutom tayo, gutom. So after Palawgel, ngayon pala ako magpo-brunch. Recommended to ng ChatGPT. Granja M. Viader. Looks very local and I have to try daw the chocolate with whipped cream and churros. So, okay. Let's do the churros one more time. Sarap guys. I love the churros. Panalo. Kakaiba siya. Hindi ma-oil. Hindi na ako naka-vlog guys, pero nasa supermarket ako ngayon sa Carrefour. Dito ako bumibili ng pasalubong. So, yung mga binili ko yung mga tsokolate na wala sa Pinas, hamon, iberico, tapos mga iba pang nakikita ko dito. Ayan na. Pakita ko sa inyo mga binili ko mamaya. Pero hindi pa ako sure kung bibilihin ko lahat. Kasi baka excess baggage naman ako, diba? Sobrang paborito ko to dito. Magdadala ako sa Pinas. Pimiento Rojos. Tapos ito mga Carrefour na tsokolate, mura lang. Pakita ko yung iba. Ito yung hamon. Tapos hanapin nyo tong tsokolate na to. Ito yung brand nila dito. Mura lang din. At least Spanish brand. Tapos kaysa bumili kayo sa Vicens, kuha na lang kayo ng mga turon dito sa supermarket. Mas mura lang. And then finally, ito, grabe tong baby cologne na to. Recommended ko to. Mura lang din. Pero ang bango-bango. Now off for lunch. Dito na ako sa malapit sa Sons area, sa Aras area. De las Arenas. Lunch ko guys, may noodle dia ulit. Ito yung first. May feta cheese and avocado. I don't know kung anong salad to, nasa Spanish. Basta may avocado siya. Siyempre may bread ulit sila. Ay, fresh pa ha. Ang sarap. May tomatoes. Tapos may nuts. Tapos yung sauce. Tama ano to? Medyo matamis.
Fritz Cola. Yes. Wow! German Cola? Tignan natin kung same lasa ng Coke. Parang Sarsi. German Cola daw ba? Pwede na? Wow! I cannot finish that. Enjoy. Paano ko ito mauubos, guys? Mag-isa lang ako. Oh my God. Nasobrahan ako sa... manipis lang pala. Manipis lang pala. Sana kung ang lalim ng kalan. Anong pinakamasarap ng tikman ko paella? Yung sumatigid. Yung kung saan ako dala ni Mela. Masarap eh. Of course, for dessert, creme brulee. My favorite. Wait. Nag-glaze yung coating, no? It's just simple, guys. Napaka-creamy. So after this, I'm going back to hotel. Last empake. Then off to the airport. See you there. And that is the end of my Spain trip vlog. Kung umabot kayo hanggang dito, thank you at nabudol ko kayo. So anong takeaway ko sa buong trip? Privilege pa rin ako and blessed na nagagawa ko to. Pero ayokong mahiya kasi deserve ko to. I worked hard for this. And ito ang bisyo ko eh. May kanya-kanya tayong bisyo. Siguro ang bisyo ko traveling. Pang-recharge siya sa kaluluwa ko. Kumbaga, nabubuhayan ko ulit. Pag nakikita ko ang lawak-lawak ng mundo. So, yun ang take-away ko dito. Siyempre, gusto kong bumalik ng Spain and explore other areas na yung, kumbaga, itong ginawa ko ngayon, crash course lang to. After this, kung makabalik man ako, gusto ko parang living like a local na, yung hindi nagmamadali, yung hindi hectic yung schedule, yung pwedeng may isang araw na nasa bahay lang, parang gano'n. Or di kaya exploring the neighborhood lang. Ganon yung gusto ko na next trip ko sa Spain. Kasi the country is easy to love. Na narinig nyo man sa mga vlogs ko yung ang tindi ng nararamdaman kong mong connection sa Pilipinas. Bilang, oo nga naman, more than 300 years tayong under sa kanila. Yun lang naman. And alam nyo, kapag meron akong mga nasabi sa vlog ko na mali-mali, feel free to correct me sa comment section below. And then if meron din kayong tanong about travel, about Spain, about Madrid, Barcelona, Segovia, Toledo, Vitoria, San Sebastian, message mo lang din ako. Comment kayo below at sasagutin ko yung mga travel questions nyo. Pasensya na, medyo skitso yung vlog na to kasi hindi ko alam kung diary ba ito or info travel vlog or hindi ko alam kung paano ginagawa ng mga vloggers, guys. Yung tipong inaayos pa nila yung camera at yung audio at talagang aesthetic lahat ng shots. Kasi career yun ha. Kudos sa lahat ng travel vloggers na nagagawa yun. Ako talaga ay kinukunan ko lang kung ano nararamdaman ko kahit na naglalakad ako. Kahit na cellphone lang yung gamit ko. And then of course, i-promote yung promo code ko sa Klook. Kasi nakakatulong talaga siya, yung Klook promo code na Parole Klook. O ito mahaba-haba na yung pinagsasabi ko. But ang flight ko ay papuntang Dubai. And then from Dubai to Manila, total of 18 hours. And with that, I'll be back to reality. And I guess I'll see you again on my next trip. Thank you guys. Muchas gracias, amigo, amiga. Amigo y amiga. Amigos y amigas. Ganon.